my dear friends, an old Mazda Speed 2. Mazda the world. Alright. Kung titignan nyo, it's a classic. So, nung kukunin na namin si Honda Shadow, ayun o, Ducati Corsa, Italian V8. Papembo yung kanyang calibers na naman. Single-sided swing arm, adjustable front suspension, inverted golden fork, undertail exhaust. Alam naman natin na maulan, pero ayan, kaka-car wash lang ni Blackie. We have to travel kasi kakarating lang nung ATF ko. Isa sa pinakamalaking gastos ko ngayon sa aking car. Babanggitin natin lahat-lahat sa dulo, and this might be a different vlog kasi may bibisita tayo isa siya. By the way, tignan nyo to, oh. Good news. Sa sumabaybay sa mga videos ko, okay na siya, napalitan na natin. Isa sa pinakaunang advice kasi sa akin when buying the car is tignan yung engine and tignan yung transmission oil. Nung pinatignan natin yung engine, pina-PMS na lang din natin. And it was actually advised again na patignan din yung transmission oil kahit na gumastos daw ako. And palitan ko na lang din daw yung process. So this is me doing my diligence, and para iwas na lang din sa kung anong sira man na mangyari na sa kanyang transmission oil. Wala akong makitang mali sa kanya when I'm doing the manual. Wala din akong makita sa kanya when I'm doing the automatic or the eco mode. So sa tingin ko, wala siyang gaanong changes na makikita mo kumbaga. But let's say na lang na hindi ko gusto yung acceleration at saka deceleration niya kapag nag-upshift ka within second gear to third gear. Hopefully, it will be much more smoother, pero tignan natin. And price-wise na tayo, my dear friends. Yung sa Liqui-Moly transmission oil, 8 yung binili ko. Tag 330 yung isa. So, more or less 2,750 yung bili ko. Kasama yung shipping. Bumili rin ako ng transmission oil filter worth 1,038 pesos. So, this is the old one. Papalit daw ni Bossing dito sa new one. Yung O-ring niya. Yung transmission oil filter, kailangan mo siyang bilhan ng silicone gasket maker. Ang presyo niya kay Shopee, nasa 110 lang, more or less. Kung bibilihin mo siya sa shop or sa pagpapagawan mo, doble or triple yung kanyang presyo. So, nung binaklas yung ilalim, hindi pa naman daw masyadong madumi nung nag-drain. So, it's a good news for me. Nung nag-drain kami, sobra 4 liters lang. About 4.1 or 4.2 liters. So, more or less, nasa 5 liters lang yung magagamit mo ng transmission oil. Kita na. Doon yung dipstick nyo. Oh. Ayan. You have to open this one totally para makita mo yun. Ayan, my dear friends, dito kay Cashton, Tagum City. Nakakita tayo ng isang magandang car. Classic. 1992 Nissan Bluebird. Kung titignan nyo yung itsura nyo, timeless, my dear friends. Yung tipong hindi talaga siya tumatanda. And the spoiler, nicely done as well. Nung pagpasok niya dito sa shop kanina, sabi ko, ang ganda ng tunog. Swerte natin, no? Pinagbigyan tayo. A rep bump. Sarap pakinggan. Grabe. This is truly a rare Nissan Classic. Kristo, sit down there, huh? Grabe, ang sarap na to, no? Lunch break muna tayo kay Angel's Pizza, home of the original creamy spinach dip. Pick up by Boy Baldo. And wala siyang choice kasi gusto ko mag-pizza ngayon. You like it? Cheers! Ayan, no? Ang dami ng pepperoni niya. Just so eat na. You say it na. Mamma mia! Mario. Sarap. Panalo. Grabe, ubos namin yung 9-inch. Para sa akin sa tingin ko sulit. Ganyan siya kasi ano, kumain siya ng pizza. Buot na lang nimo. Balik sa trabaho.
Isa sa ginawa ni Boss Mechanic is i-seal mo na yung gasket sa ilalim, and fingers crossed na hindi talaga magkakaroon ng leak. Saka namin binuksan yung automatic transmission fluid. Ito yung unang litro niya. Second liter, my dear friends. Third liter. Here we go. Coming off from the third liter, fourth liter. So, tapos na tayo sa apat. So this is it, folks. Fifth bottle. Ano, 5th liter na siya, my dear friends. Chinek namin ni Bossing kanina. Kulang daw talaga. Multiple tries. Ito na naman tayo. Tignan natin kung okay siya. Ayan. Kakagaling lang sa road test. Kaka-road test lang ni Sir Mechanic. And hopefully the results are good. Ganda na ng mga sasakyan na pinapasok dito sa Cashton, my dear friends. And isa na dito yung Corolla nila. Ayan. Wait lang po, wait lang po. So kakapalit lang natin ng transmission oil. And let's give it a check. Ayun, 4 liters yung lumabas, more or less, and then almost 5 liters yung naipasok. So that's the conclusion of this vlog. Liqui Moly, magkakaalaman tayo kung okay talaga siya, kasi I read good reviews from Liqui Moly naman. Nakatatak din naman kasi sa label nila na pwede daw siya. I think it will be okay, hopefully. And na road test naman ni Bossing. Massive shoutout kay Sir Mechanic. So ito yung napansin ko sa kanya, mas masarap na siya gamitin. Parang hindi nga lang on the go kung kailangan pa mag-circulate ng transmission fluid ng maayos, pero so far so good eh. Ano? Responsive na siya at saka mas okay. Pero hindi naman night and day yung change or yung improvement ah. Total expenses: 1,200 para sa labor, 250 para sa gasket maker, plus yung aking oil na binili sa Shopee, 2,750, although hindi ko nagamit lahat. Tapos yung kanyang transmission filter, 1,038 pesos. So all in all, ang nagastos ko 5,238 pesos. So after 50,000 kilometers, doon na naman tayo magpapapalit ng transmission oil. Stop, drive it, drive it, drive it. Oh my god, he's chasing you. Oh my god. Drive it, dali.